Hello po, kamusta po kayo? Narito po muli tayo para magsagawa ng isang tarot reading po. Bago po ako mag-start, gusto ko po muna humingi ng paumanhin kung may maririnig kayo na medyo maingay sa paligid dahil po halos katabi na po namin yung simbahan po ng INC. So, sa mga oras na po kasing ito, may nagaganap po na pagsamba po sa kabila. Halos magkadikit lang talaga yung mismong simbahan na yun dito sa aming location kung saan po ako gumagawa ng pagbabasa ngayon. Yung malapit din po kasi kami sa kalsada. So, ipagpaumanhin nyo po ano mo yung inyong maririnig. Isipin nyo na lang po na ito yung nagiging para ko ng background music. Ang gagawin natin ngayon is collective reading, general reading, and ang zodiac sign na ating mapipili para gawa ng ating reading ay yung may zodiac sign na Pisces. Same thing pa rin po. Ito yung nakabase ako noon maaring ating masagap na maaring mangyari for first week of April 2024 sa may zodiac sign na Pisces. General po ito, so ibig sabihin, pwede po rito ang masculine, feminine, kahit ano pong may energy na may zodiac sign ng Pisces. Ito po gagawin nating reading para sa inyo. Ulitin ko po ulit, guys, sa mga nauna ko ng mga ina-upload, ito ay maaaring makapag-resonate sa lahat at pwede pong hindi. Kunin nyo na lamang po kung ano po ang maaaring makatulong sa inyong pamumuhay po. Iba-iba naman po kasi tayo situation sa buhay. At iba't iba rin yung energy na maaari nating masagap based do sa ating gagawing pagbabasa ngayon. Maaari din itong makatulong sa inyo pagbibigay ng mga advance na knowledge, advance na warning kung sakali may mababasa tayo na hindi ka nais-nais. At least meron na tayong idea kung paano natin siyang maiiwasan. At least may knowledge tayo ano yung nararapat na decisions na ating pwedeng i-apply, pwede nating makontrol na maaari nating maiwasan para mas ma-improve pa natin yung lifestyle na maaari nating pagdaanan. Depends kung paano natin i-handle dahil sa atin ng pagkakataon po. Ibigay niyo po sa amin para ito sa mga zodiac sign ng Pisces. Ang reading na ito para sa kanila. General reading, collective reading. Maaaring may kinalaman sa love life. Yung mga advancement na may kinalaman sa challenges, career, mga pagsubok na maaaring nating mapagdaanan, mga unexpected opportunity na maaaring ma-line up dun sa situation, ibibigay sa atin ng panahon. Ibigay niyo po sa amin ano ang maaari nating makita for the first week of April 2024 para sa may zodiac sign ng Pisces. Ang reading na ito para sa inyo po. Okay po. Ngayon po, nagawa na po natin maihain yung mga napili nating cards para sa magiging reading natin sa may zodiac sign ng Pisces. So ngayon po, magbalasa po tayo ng clarifier cards para po mas maging specific yung maihahatid ng reading para sa atin. Okay po? So, pakibigay po dito ng nararapat na clarifier cards para sa ating napili ng mga cards para sa may zodiac sign na Pisces. Hello po, kamusta po kayo? So, naisalansan na po natin yung mga cards na ating napili para sa may zodiac sign ng Pisces. Itong ating pagbasa ay maaaring naisagap natin kung naman ang current situation nyo ngayon. Ang nagpapatuloy hanggang next week, mga unting highlight na maaari pong maganap sa inyo for next week at ilang mga unexpected situations na maaari nating makita na maaaring ninyong pagdaanan for next week. Mga extensions na nagaganap sa inyo sa present situation ninyo. Okay, so ano nakikita natin? Sa situation nyo ngayon, maaari ito yung situation mo ngayon o pwede rin past na nag-extend sa present mo ngayon. Okay? Kinakikitaan ka dito na parang punong-puno ka ng dalahin sa buhay, mabigat ang iyong nadadanasan na problema. Ang current situation mo ngayon, ikaw ang higit nakakaalam kung ano nagiging source ng stress, paghihirap na fini-face mo ngayon sa buhay mo.
related sa na nawawalan ka ng peace of mind, nawawala yung inner peace mo. Pwedeng money matter, family problem, anything na nagde-disturb sa inner peace mo. Kasi 10 of Swords. Okay, na just only for relationship ang sakop nito. Anything na pwedeng mag-cause ng stress, na nagiging cause ng kung bakit ka parang feeling hopeless sa mga pagkakataon na ito. So, lumabas dito. Dahil doon, so dahil sa problema na pinagdaraanan mo ngayon, apektado nito yung inner peace mo, yung kabuuan ng sanity mo, your personal situation. I mean, interpersonal growth mo naapektuhan na rin, yung sanity nga. Okay, pwede rin ang nagiging cause ng iyong grief ngayon, yung mga misfortune na nangyayari sa'yo, ay maaari hindi lamang ito nagiging cause sa mga daily life, so normal cause ng problema gaya ng struggle sa pera, etc. Maaari din ang isa rin sa pinagmumulan kung bakit ganito ang kabigat yung nangyayari sa iyo ngayon. Dahil din sa mga hindi natin maipaliwanag kung kayo ay naniniwala sa mga kulam o ibang mga tao na nagdarasal ng hindi maganda sa inyo para mas lalo kayong bigatan sa buhay, mas lalo kayong mahirapan sa buhay ninyo, punuin kayo ng mga misfortune sa buhay. May mga tao nagdarasal ng ikababagsak mo, paghihirap mo, pagkakaroon mo ng sakit, etc. Ano man, anything na nagiging source ng iyong paghihirap, cloud ng minds mo, sumusubok sa strength mo, sumusubok sa confidence, sumusubok sa inner power natin, sa sa belief natin. So, dahil din doon sa curse. Ayan, ito ang lumabas na clarifier para dito sa cards natin ng 10 of Swords. Ayan o. Related, ang pinagdaraanan mo ngayon, curse. Maring isa rito sa nagiging cause bakit ikaw ay nakakaranas ng ganito. Marami itong pinag-uusapan natin extensions na lang. Nung nangyari sa iyo in the past, o nangyari sa ngayon in the present, na maaaring magpatuloy hanggang next week, o may mga tao na hindi mo alam na may nakaaway ka, o mga tao na matindi ang inggit, galit sa iyo, may nakaaway ka ba, o may mga hindi ka pagkakaintindihan na nangyari sa ibang tao. Ikaw higit nakakaalam yan, okay? O kung hindi man, may mga tao, kahit wala naman tayong ginagawa, minsan may mga tao talaga pag matindi ang inggit, o envy, o jealousy, o anything na negative ang feedback na nararamdaman ng ibang tao sa atin, minsan gumagawa sa mga bagay na ikinasisira ng ibang tao. Okay? Maaari din yun. I-relate na lang natin ito sa binabasa natin ngayon. So, ito, curse. Not just specifically na curse talaga sinsumpa. Pwede rin. Meron kang mga hate sa sarili mo na dinadamdam sa sarili mo. Nagiging negative ang tingin mo sa buhay dahil nga sa mga circumstances pinagdaraanan mo. Minsan hindi mo napapansin. Ulit ka nakafocus sa negative. Hindi mo napapansin. Ikaw na rin ang gumagawa ng paraan para mas dumami pa yung misfortune na dumating sa buhay mo dahil nga negative kang tao. Dami mo nga sinasabi, nakafocus ka sa negative side. Paulit-ulit mo sinasabi, paulit-ulit mo iniisip, doon nakafocus ang energy mo. Kaya nangyayari nun, yung pagkakataon, yung panahon, kasi nga meron tayong law of attraction, kung naniniwala kayo sa ganon, ano lamang yung nagiging focus ng ating subconscious mind, ng isip natin, yun ang mas lalong binibigay sa atin ng pagkakataon. Okay, dahil nandoon nakasenter yung energy natin. So, pwede rin ganon. Ito ang isa rin sa mga nagiging reason. Kaya mas dumarami yung problema na pinagdaraan natin sa buhay. Another explanation siyan kung bakit tayo nagkakaroon ng matinding misfortune sa buhay natin. Pero dahil lumabas ito, the moon, may kinalaman sa supernatural. May kinalaman sa mga, kung naniniwala kayo sa ganun, yung mga supernatural o sa ibang salita, yung mga bagay na hindi ko-compare lamang sa mga normal lang nangyayari sa atin. Mga binabato ng pagkakataon sa atin kaya nagkakaroon tayo ng paghihirap sa buhay. Maaari din may ibang tao din ang nagiging cause
ng ating misfortune. Dahil may mga ginagawa silang hindi may paliwanag lang ng siyensya. Niwala sa supernatural, mga kulam, sumpa, etc. Ganyan. So, pwede rin. Kaya ka nagkakaroon ng misfortune ngayon, si related din doon sa sinasabi ko dahil sinuportahan ng curse na clarifier ng Ten of Swords ang paglabas o pagsunod sa card nito, which is ang the moon. Okay. Ayan o, magkatabi sila. Tapos ito yung naging clarifier nito. So, ibig sabihin, yung nangyayari ngayon sa'yo, ang ibang tao na nagdudulot ng o may mga sumusumpa sa iyo o may mga gumagawa na hindi maganda sa iyo, gumagamit ng mga black magic, may ibang tao na papagawa sa ibang tao na gumagamit ng black magic para magdulot sa iyo ng misfortune sa buhay mo dahil doon sa pagbibigay ng bad luck sa iyo. O may kumukulam sa iyo, sa madaling salita. Kaya itong nararanasan mo ngayon, okay? Dahil dyan, affected yung hindi ka makakaroon ng relaxation sa buhay mo or apektado yung inner peace mo. Ayan, sinundan siya ng relaxation. So, ito yun. Ito ang kulang sa buhay mo ngayon. Ito yung nahanap ng sarili mo. Pagkakaroon ng relaxation, inner peace sarili. Kasi nga, full of full of misery. Yung nangyayari ngayon. Punong-puno ka ng problema sa buhay mo. Dahil nga sa ganito. Ito ang lumabas ngayon. Naging clarifier ng ating unang cards. Okay, affected dyan. Marahil din, kaya ito nangyayari sa'yo ngayon, may isang tao, mataas ang pride, mataas ang tingin sa sarili, ang nagiging cause ng paghihirap mo ngayon. Okay. Nire-represent ang taong yun, hindi ka masigit nakakilala, na sobrang taas ang kanyang pride. Not just only na lalaki yung re-refer nito, the emperor, okay, meron siyang, ibig sabihin to may pagka-dominant side. Yung kanyang character, taas ng kanyang, pride. O, sasabihin na natin, ang ibang basa dito, maaari din, ikaw ang i-represent ito. Okay? Kaya kakaranas ng ganito kasi i-represent ka ng karito bilang isang parang emperor. Sobrang taas ng pride sa sarili. Okay? So, parang, kung halimbawa, kung may kaway ka, tapos, hindi ka marunong magpababa ng sarili mo, magpakumbaba, okay, lumalaban doon sa tao na kawayan mo. So, dahil mataas ang tingin mo sa sarili mo, mataas ang pride mo, hindi mo nahayaan yung sarili mo na ikaw yung magpababa, hinihintay mo yung, kahit ikaw yung may mali, para sa'yo, kung sino ang nakasama mo ng loob, siya yung dapat na magpababa sa'yo. Yung ganun. So, yun yung another basa na nakikita natin dito. Okay. Kaya kaya nagiging ganito ang situation mo. Dahil sa klase ng character na meron ka. Kaya siguro, dahil ganito ka, maraming mga tao na nakabangga ka, maraming kang tao na nagkakaroon ng parang hindi pagkakanuan sa ibang tao kasi mataas ang pride mo. Okay. Kung pwede rin, sa daming iniisip mo na problema ngayon, nagka-come up ka ng idea, kakano ka ng problema ngayon, okay, napakaraming iniisip, maghahanap ka ng solusyon, paano masusolusyonan yung problema mo. Idea, ayan. Okay, ito yung another basa. Marami yung pinoproblema mo ngayon, o pwede rin, isa sa mga parang nagko-cause ng problem sa'yo, hindi mo pa nahahanap yung tinatawag natin na healing sa sarili mo. O nasta ka pang yung isip, idea, ang iyong isip sa past. Ayan. Six of Cups ay representations ng pag-reminisce natin through the past. Siguro, yung inner child natin, o sige, sabihin na natin, matanda ka na ngayon, okay, pero may mga problems ka before, o paano ka lumaki before, paano yung norm, o na-reprogram sa isip natin, depende sa environment na kinalakhan natin, okay na nakaprogram sa isip natin, o may mga problema tayo na hindi natin mabitawan sa the past hanggang ngayon, naapektuhan yung present natin, yung mga norms na hindi natin napadiktan sa sarili natin, apektado pa rin ang buhay natin hanggang ngayon. May mga unresolved issue ka sa sarili mo na connected sa past, na hanggang ngayon mamanipulate pa rin sa fortune mo ngayon sa present na to,
at patuloy pa rin siyang nangyayari hanggang sa future dahil yung misfortune na gaganap sa'yo dahil hindi nga ma-resolbahan yung problema mo nung bata ka pa o nung past mo. Example, may mga unpleasant behavior ka noon. Okay, bawa nakaranas ka ng hindi magandang o nakaranas ka ng harassment, nakaranas ka ng hindi magandang pagtrato ng ibang tao sa iba noon, nagdulot ng matinding grief sa'yo, okay, nagkaroon ka ng trauma dahil doon, kaya nangyari doon, hindi paulit-ulit siya nagre-reprogram sa isip mo, hanggang lumaki ka, okay, dahil sa ganong klase ng experience mo, naging ganon ka na rin, okay, ngayon ikaw na ngayon na nag-cause ng abuse sa ibang tao, okay, dahil doon sa unhealed history mo, ikaw na ngayon na ginaya mo na siya, parang ikaw na nagdudulot ng misfortune sa iba. Ano namang misfortune nangyari sa'yo dahil yun sa unhealed situations mo through the past. Siguro may kinalaman din sa money. Dahil doon sa nangyayari sa'yo, struggle mo sa buhay. Okay. Problema yun, na iniisip mo, may kinalaman sa pera, savings. Okay. Siguro mayroon kang pindaraanan ngayon na paghikaw na may kinalaman sa pera. Puro pera, ay nagiging cause ng iyong problema. Ang issue na yan, related sa pera, ikaw masigit nakakaalam nun. Okay? Na nagdudulot ng misfortune sa'yo. ng paghihirap mo. Pare din, kaya ito nangyayari sa'yo ngayon, matindi yung problema pinagdaraanan mo, o may tao na ibang nagkukos ng problema mo dahil nga doon sa curse na lumabas. Okay? Sinundan siya ng the moon. May sumusumpa ka sa'yo, may gumagawa na hindi maganda sa'yo. Dahil ang gusto nila, kung naiingit sila sa'yo, makita ka nila na maganda yung stability mo sa buhay. Okay, kasi lumabas dito ito eh. Ayan o, contentment sa life. Ayan, 9 of Cups, contentment sa life. Maswerte sa ibang mga bagay. Through the money, relationship, etc. Parang nakikita ka na may perfect life ka. Nangyari nun, okay, may ibang tao naiingit sa'yo. O dahil din sa ganitong klase ng buhay na meron ka, nagbago pati ang ugali mo, naging mayabang ka, naging mapagmataas, nakita ka nila na parang hindi na nagustuhan yung growth sa'yo, pati yung ugali mo nagbago, iba naging dating sa ibang tao, kasi nakitaan natin ito, the devil. Okay, may mga unpleasant behaviors ka na pinoportray sa ibang tao na hindi mo alam sa sarili mo, hindi mo tanggap na may ganun ka, okay, kasi sarili mo lang iniisip, nagiging selfish ka, okay, ayan, unpleasant behavior, madness, offensive, nagiging magagalitin ka, hindi nagiging maganda ang treatment mo sa iba, okay, para sa'yo wala lang, pero sa iba, hindi nagiging maganda ang impact mo sa iba, okay, nagiging parang matapobre ka na, ganyan, baka may ganun kang character, di mo alam sa sarili mo, okay? Ito ba yung mga tao na apektuhan ng iyong presence dahil pinapakita mo sa kanila, kaya nangyayari, ayan, marami naghahangad na ibabagsak mo, kaya yung iba, nagdulot ng curse sa'yo, pwede rin yan. Kaya ngayon, parang nakakaranas ka na ng mga hindi mo maipaliwanag ng mga misfortune, problema, unti-unting dahil sa curse na yan, kasi nga sinunda siya ng the moon curse, ayan o, sinuportahan siya ng curse the moon, mga supernatural ways na gumagawa ng hindi maganda, kulang, mga ganyan sa'yo, naapektuhan yung inner peace mo, wala, relaxation, naapektuhan, okay, dahil malaki yung pride mo, okay, so yun ang ginagawa nila, siguro ang problema na to ay extension na ng past mo, yung mga tao ka dati na nagawa mo ng hindi maganda, okay, naiingit sa'yo, okay, so naapektuhan ngayon yung savings mo, kasi yun ang gusto nila mangyari sa'yo, paubusan yung savings mo, apektuhan yung savings mo, okay, tinatarget yung savings mo, okay, ayun nagkikokos ng ano sa'yo, problema sa'yo, minsan, parang hindi na nagiging maganda ang pakikitungo mo sa iba, nagiging magagalitin ka, okay, yan, hindi na nagiging maayos ang management mo sa problema mo. Okay, dahil dulot na din ng ibang tao kaya nagkakaganyan ka. So yun na nga, i-explain ko na to kanina, ipagpapatuloy ko na lang. Okay, kasi ito yung nakikita na sa'yo, parang wala kang problema, marami nahingit sa'yo, okay. Against, ayan, protest to. So hindi na nagugustuhan yung nakikita nila, siguro. Kung nasaan ka man ngayon, yung mga kamag-anak, kaibigan ka,
nag-iinggit sa'yo, hindi sumusuport sa kung ano man nakikitang para contented sa buhay mo, kaya sila nagbigay nito sa'yo. Okay, bigyan ka ng matinding mga problema sa buhay mo, dadayigit sila, kinurse ka, parang ganun. Itong binabasa ko ba, ito yung nangyayari sa'yo ngayon na napapatuloy pa hanggang next week kasi wala pang resolution na gaganap. Okay. Naapektuhan yung sanity mo dahil doon sa nangyayari. Minsan, dahil doon sa nangyayari, nagiging ganito ka na. So, kung saan ka man ngayon, nakakaranas ka ng parang tower moment or nakakaranas ka ng parang discontentment, iba't ibang klase ng problema na sumusubok sa patience mo, sa inner peace mo. Okay? Dahil sa dami ng ginagawa mo, nagkakaroon ka na ng disorganized sa isip mo, hindi mo na alam kung anong uunahing problema na inaasikaso mo ngayon. Ayan, schedule, nagkakaroon ka na ng parang problema, paano mo imamanage yung tama yung problema mo, ano man pinagdadaanan mo ngayon. Okay, management, plan and organize, nagiging disorganized ka na sa buhay. So, yan sila yung nagiging problema mo, paano mo maasikaso yung problema mo. Okay. Bawa, tumataas yung bills sa kuryente, may sakit ka na, kailangan mo pa-check up. Ang dami yung nagiging problema. Gusto mong pagsabay-sabayin lahat para matapos na yan. Hindi mo alam paano maayos yung problem mo dahil siguro affected yung savings mo. Yung mga bayarin ka na sunod-sunod, hindi mo na mabayaran maayos kasi nagkukulang ka na sa savings. Another source of income, paano mo babayaran lahat na dapat bayaran. Hindi mo na babayaran on time. Okay? Na parang nakawalan ka na ng control. Nagkakos yan ng matinding sa'yo. Irritation. Biging makagalitin ka na. Dahil sa problema. Dahil doon, minsan, nakakaranas ka, parang panaka-naka, na yung mga makakompromise ka sa isang bagay na dapat mong gawin. Paano mareresolusyonan yung situation? Maaari din, sinasabi ng card natin ito, magkakaroon ka ng parang agreement for next week. Doon sa mga pending na problem mo. Iniisip pa yung considerations. Maaaring mangyari yan next week. May mga tao ka na pinagkakautangan. Okay. Sisigilin ka. Kung laki yung problema mo in terms of money, iniisip mo ba paano mo mamamanage yan? Yung mga pinagkakautangan mo noon. Ngayon, nagpaparamdam na sa'yo para singilin ka. Okay, isa-isa rin yan, iniisip mo. Dahil nga sinabi ko, diba, yung problem mo, nagkasabay-sabay yung problem mo. So, iniisip mo paano mo siya ma-manage ng tama. Kasama na rin doon yung problema mo sa money mo sa pera. Yung mga panaka-naka ka na ginagawa pa paano mo haharapin yung mga tao na napapalala sa'yo regarding sa mga dati mo nang pinagkautangan, ganyan. Dumadalo sa bahay niyo para singilin ka. Kailangang may may reconcile. So, nakita naman dito na masipag ka Ayan perseverance Kahit ganyan yung nararanasan mo, ay masipag ka pa rin. O pwede rin may mga celebrations ka na maatinan by next week. Ayan, 3 of Cups. Celebrations through may kinalaman sa kung makakilala mo, iimbitahan ka, may mga party sila. O may mga swerte na pwedeng maghatid sa'yo. Magiging parang isa rin to sa magiging resulta nung pagsusumikap mo. Kung may mga transactions ka inaasikaso. Okay. Na isa sa mga ginawa mong resolutions para mabigyan ng solusyon yung problema mo. Ito rin, nagsisika ng justice. Para doon sa kung ano man ang nararanasan mo. Ginagawa mo ng solusyon. Kasi nga, ito yung pinagdaraanan mo Okay?
Minsan sabihin na rin natin, may mga problema ka, pinagdaraanan nga, ikaw higit nakakaalam, okay? Minsan hindi mo naiiwasan na baka mamaya, nagpapabasa ka na rin sa mga tarot readers dyan. Hindi ka rin mahilig kang magpabasa ng kapalaran, ganyan. Kasi lumabas ang fortune telling, fate, ayan, okay. Fortune telling, okay. Para malaman mo rin kung ano yung mga susunod pa mangyari sa'yo, o magkaroon ka ng update, o paano mo masusolusyonan, o maya may pinagdaraanan kang problem na higit sa, o may mga nilalapitan ka para makita bakit, kahit anong gawin mong solusyon para do sa problema mo. Bawa may sakit ka na, tapos pabalik-balik ka sa hospital, okay, parang hindi ka gumagaling, okay. So, isa rin sa ginagawa mo para magkaroon ng resolution problema mo, baka papatingin ka na sa panghula, papatingin ka sa ibang mga tao, sa healer, para makita bakit ganun, ganyan, okay. Nagkakaroon ka rin ng idea, okay, tungkol doon sa tunay na nagiging cause ng nangyayari sa'yo. Sisika ng justice. O pwede rin ito maaaring mangyari sa'yo, nalaman mo na, may idea ka na kung ba't ito nangyari sa'yo, okay, may plano ka, o may magaganap na mga parang pagdalaw sa mga healers aside doon sa hospital. Okay, naniniwala ka sa sa kulam, ganyan. Kasi lumabas ang curse at sinundan siya ng damo na yan. Okay, parang naniniwala ka rin sa supernatural something na ganyan. Okay, baka yun na makatulong sa'yo para ma-resolve yung pindaraan mo ngayon. Okay. Humihingi ka rin ng tulong, gabay sa iba. Nagpapabasa ka sa mga manghula, fortune telling. Okay. Kasi nagsisika ng justice dahil doon sa nangyayari sa'yo. Ano itong mangyari next week? O extension na to ng mga nangyayari nung past mo, nangyayari ngayon. Tapos may mga pagpaplano ka, okay, magpagaling, mag-seek ng help. Okay, o may mga taong tutulong sa'yo para maiparealize sa'yo yung nagiging tunay na cause ng situations mo ngayon. Bakit ganun? Maaari itong mangyari next week. Okay. So, yun ang sinabi ng cards natin. Okay. Piling ko itong nabasa natin, ito na yung situation mo na ngayon matagal na itong nangyayari sa'yo. Nag-manifest ngayon. Okay. Current situations hanggang ngayon, hindi pa nagkakaroon ng resolutions. Nagpapatuloy pa rin siya. Okay. Hanggang sa future. May immediate future natin. Okay. So, tingnan natin ngayon kung ano yung pwede natin maging wisdom para doon sa nabasa natin. Okay. Ibigay niyo po ano yung wisdom tungkol doon sa nabasa natin ngayon sa cards na nakasalansan para sa may zodiac sign ng Pisces. Discovering consciousness and God sustains me. Ano ibig sabihin nito? Okay, so discovering, yun na nga, sa mga nangyayari sa iyo ngayon, nadi-discover mo na kung bakit ganun, mabigat ang buhay mo, okay, so gumagawa ka ng mga paraan para ma-resolusyonan yung problema mo, iba't ibang klase ng problem na may kinalaman siguro sa, lalo na sa, sa finances, yung mga responsibility mo, naasikaso mo ngayon. Ayan, okay, nagkakaroon ka ng parang pag-ubos, o problema sa pera, okay, nagkasabay-sabay, okay, so yun ang parang pinaka-major problem mo ngayon. So, nagkakos ng parang kawalan mo ng peace sa situations mo, nawawala yung relaxation mode, ayan. So, sinasabi dito, minumulat sa iyo ng sitwasyon kung ano yung dapat mong pagtuunan ng pansin, dinadirect ka ng situation para yung focus mo pinapakita sa iyo ano ang dapat mong gawin para magkaroon ng resolution. So, pagkatapos nun, syempre, pinapakita siya ng panahon, kailangan din siyang baliwalain. Kasi ino-open up ng sarili nito yung awareness mo sa situations So, dapat open ka sa lahat ng possibility. At wag kang wala na pag-asa sa buhay mo. Lahat ng mga problema mo, itaas mo sa kanya. Idulog mo sa kanya. Okay? Maging consistent ka.
Ayan ang sinasabi dito. So, kung ano may mga binibigay sa'yo na wisdom, dapat mong sundin para sa resolution sa problem mo. Patagin mo po lalo yung relationship mo kay God. Hinaan ng loob, lalo na kung may nakitaan tayo dito ng mga curse, ayan. Hindi normal na nagiging cause kung bakit ka nagkakaroon ng misfortune ngayon, struggle sa buhay mo. Okay, ibig sabihin may mga ibang tao na nagkakos ng problema sa buhay mo ngayon. So, alalahanin mo, sinasabi ng wisdom natin ngayon na dapat mas isipin mo na mas malakas pa rin, mas makapangyarihan pa rin si God. Okay? Na walang ibang pwedeng tumulong sa'yo, kundi si God. Kailangan mo lang talagang patatagin yung paniniwala mo sa Kanya at maipakita niya sa'yo kung sino-sino yung mga tao na pwedeng tumulong sa'yo para at least ma-resolbahan ko na yung problema pinagdaraanan mo. Okay? Huwag kang matakot. Huwag mo hayaan yung misfortune na nangyari sa'yo ngayon. Madipkit ka o maubusan ka ng tiwala sa Kanya o mawalan ka ng pag-asa sa buhay. Lahat ng bagay may solusyon. Basta maniwala ka lang sa Kanya, patuloy mong gasal para maipakita niya sa iyo mga solusyon sa kailangan mo makita, may apply sa buhay mo. Okay, siya pa rin naman tutulong sa iyo eh. Okay, yan sinabi God sustains me. So, dahil sa situations mo na to, may mga bagay ka rin ginagawa, hindi akma kaya nangyayari ito sa'yo dahil may mga tao ka na agrabyado in-open ng sitwasyon na to, kailangan din para vice versa din meron ka din mga dapat gawin na pagbabago sa sarili mo para balance, di ba? Okay, so yun na magiging tulong ni God din sa'yo para may pamulat ka rin, mas magkaroon ng maturity sa'yo, mas magkaroon ng development sa'yo. Okay, so dapat open ka sa mga pagbabago. Okay? And matulungan ka niya na ma-overcome yung situations mo. Kailangan ibigay mo lahat ng tiwala mo sa Kanya. Usaping faith kasi ito. Ilipat mo lahat ng problema sa Kanya, pagtiwalaan mo siya, tanggalin mo yung worriness mo, 100% mo siyang pagkatiwalaan, nagagaling ka, o magkakaroon ng resolution sa yung problema pinagdaraanan mo ngayon. So, kailangan 100% na patataasin mo yung faith mo sa Kanya. God sustains me nga, di ba? As I turn each day over to God, my worries ease and my resistance softens in the arms of God's love. I find inner peace even in challenging times. Okay? So, yun. So, yung sinasabi. Ito, consciousness. Okay, so, minumulat ng situation mo ito na magkaroon ka ng parang awareness sa nangyayari sa'yo. At the same time, today, I pay attention to every thought and feeling that I manifest. My outer world reflects my inner consciousness. Pwede rin kaya sinasabi rin dito, it's a parang lesson sa'yo, dapat mong makita, nagkakaroon ka ng neglect doon sa situations ng buhay mo. Bakit yan nangyari sa'yo? Tinuturuan ka ng situations. Okay? Parang learning lesson din ito sa'yo eh. So, binibigyan ka ng awareness. So, para malaman mo rin kung ano dapat mong i-improve, ano dapat mong baguhin. Okay? Para hindi na ulit maulit sa susunod itong nangyayari sa'yo. Okay? Minsan tayo rin may problema eh, kung ba't nangyayari ito eh. Gaya ng sinabi ko kanina, baka may mga tao kang mga taong nakaaway mo o kaya may neglect sa personality natin, kaya may mga tao tayong minsan akala natin hindi na natin sila nasasaktan. Kaya nagkakaroon tayo ng maraming kaaway sa sarili din natin. Okay? So, dapat matutunan tayo magpakumbaba, mga ganun learning na dapat natin matutunan, i-apply sa buhay, okay? Para maayos yung problema natin. At yun, discovering. So, kailangan mo lang din i-discover yung sarili mo, i-akyat mo lahat ng problema mo sa Kanya para matulungan Kanya. So, ito yung wisdom na tinuturo sa'yo based doon sa ano yung nabasa natin. Okay? So, yun lang naman po. Hopefully po, may natutunan kayo. So, ano man yung naging basa natin, highlight, pinakita ng card natin sa atin ngayon, na maaaring nagpapatuloy na ito na yung current situation mo ngayon, may kinalaman sa past mo, at dahil wala pang resolution, okay, at ang nagiging base ng ating reading ngayon is para doon sa first week ng April 2024, maaaring ito yung nagpapatuloy din hanggang next week. Na-highlight din. Okay? So, hopefully po may natutunan kayo. Kung ito pa yung nag-matter sa inyo, kung ito man ay nakarelate doon sa situations ninyo, kunin nyo lamang po kung ano maaaring makatulong sa inyo. Okay? Para malaman ninyo kung ano yung tamang desisyon na dapat natin i-apply sa buhay, magkaroon ng advancement, learning. Okay? Kung ano dapat nating baguhin, gawin. Okay? Maiwasan natin pa yung mga worst o conflict na maaaring mangyari sa buhay natin.
ito'y nagsisilbi lamang pong gabay sa atin. Okay po? At para po sa inyong kaalaman, maaari din itong hindi 100% mangyari sa inyo. Okay? Depende po kasi yan sa energy natin na nasaga para sa ating pagbabasa. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng nagtangkilik sa aking pagbabasa. Naway nakatulong po ako sa inyo. Narito lang naman po ako. Yun naman po pinaka-aim ko ang makatulong sa inyo. Maraming salamat po ulit. Have a good day po. At sa susunod po, kung nagustuhan niyo po ang aking pagbabasa, pwede ko mag-subscribe, mag-comment, at mag-like sa aking YouTube channel. Kinagigiliwan ko po na makatulong sa inyo. Okay po, maraming salamat po.